Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Deadma sa Miss Universe. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng Mama Sam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Pero bago ako tsumika dyan, gusto ko lang po malaman ninyo mamaya na po ang laban ng ating pambato na si Myrna Isguera sa Miss International. At ayun nga, so talagang excited na tayong lahat dahil ayan, so napakalakas ng pambato natin. I think si Myrna Isguera kaya niyang maka-top 5, kaya niyang manalo dito sa Miss International. 80 candidates ang nagko-compete dito sa Miss International at I'm so happy dahil napakaganda ng ipinamalas na performance ni Myrna Isguera. Kaya please pray for her, support her at ayon, mamaya malalaman natin kung siya nga ba ang mag-uuwi ng corona, di ba? So nakakatuwa si Myrna kasi alam mo yun, talagang pinaghandaan niya yung laban niya sa loob na mahigit 1 taon nang hinintay niya, pero grabe ha, tinodo niya talaga. At maraming nag-aagam-agam, nako kasi morena siya, baka matulad siya kay ano. No! So wala palang kinalaman ng isang pagiging morena mo or kulay mo dito sa Miss International as long alam mo kung paano i-present ng tama ang sarili mo sa kompetisyon. Kaya panalo. So mamaya naabangan ko kung ano ang magiging placement ng Pilipinas dito sa Miss International, kung tayo ba ang magkakakuha ng corona o magta-top 5. Saan ba siya sa posisyon na yon? So mamaya malaman natin. Ang minimum niyan siguro top 5. Ang maximum niya title na. So yun. So tiwala ako, pero ang laki nun chance talaga na makuha niya yung corona. Depende na lang mamaya sa execution, depende sa mga galawan na ipapakita niya, di ba? So yun, good luck kay Myrna and I'm so excited. So yun. Samantala naman ang Miss Universe, so ayan na nga, grabe, ang ingay-ingay ng Miss Universe at walang tigil. So ayun na nga, si Raul Rocha, plano niyang ibenta daw yung share niya dito sa Miss Universe kasi nga daw hindi daw niya deserve yung mga pambabati ko sa kanya ng tao. Hindi rin kasi deserve ng mga tao na nagbayad sa Miss Universe at ng mga kandidata sa Miss Universe ang naging result. Kaya medyo talagang nag-aalsa sila para sa iyo. So yon, laban sa iyo kasi nga hindi nila nagustuhan yung resulta ng Miss Universe at hindi ka panipaniwala yung mga nangyari, yung mga bagay-bagay na parang, alam mo yun, na meron kang secret, judges, ayun. Kaya ganun yung reaction nila. Ang feeling ng lahat ng buong mundo ay niloko mo, Raul. So, yun yung eksaktong nararamdaman nila. At ayun, hindi ko rin naman masisi kung bakit kanila binabalikan. And then, ayun, hindi mo naman kailangan to ibenta. Sa totoo lang, hindi kailangan ibenta ni Raul. Ang kailangan niya ay ayusin niya yung sistema niya. Kung paano niya pipiliin ng tama yung kung sino yung magiging winner. Hindi yung kung ano lang yung gusto niya. So, yun, hindi naman kailangan ibenta kasi maayos naman sila at napapalago naman nila miski papano. Ang kailangan nilang gawin ay yung paano nila aayusin ang pagpili ng tama sa winner. So, yun lang yun. Ganun lang kasimple. And then, ayun. So, syempre, binatikos naman ni Raul itong si Arbony after ng dahil nga daw sa yung follower ni Arbony, dahil konti lang daw sa loob daw ng 5 taon ay nakakuha lang daw si Arbony ng 800,000 na followers. Samantalang daw si Fatima daw 1 week pa lang daw ay nakakakuha na daw ng 2 million, ganon. So, nakakaloka.
Ako para sa akin, it's not about the follower, it's about the quality. Si Arbony, konti man yung followers niya, pero yung quality ni Arbony bilang isang Miss Universe, ayun yung importante doon. At grabe, napakagaling ni Arbony, yung lumaban siya, ipinakita niya talaga na she is the one. And pinakita niya na siya dapat talaga ang maging Miss Universe. Hindi katulad ni Fatima, oo nga, ang dami ng followers na hindi nga natin alam kung binili ba yan or ano ba. Kumbaga parang nakakalungkot man sa side ni Fatima, pero kung titignan mo, si Fatima ay binabatikos kasi parang nakita ng lahat na hindi naman deserve na maging title. So ang akin is not about the numbers ng followers, it's about the quality of girl. 'Di ba? Kung paano nila tinitingala na ikaw ang tunay na Miss Universe. So, choices ng mga tao kung magpa-follow sila o hindi. Pero guys, ako nananawagan ako sa inyo, i-follow natin si Arbony ng bonggang-bongga. Ipakita natin kay Raul na kaya ni na mag-million. Ngayon 1 million na mag 3 million, di ba? So, ganun lang kasimple yun. So, thank you kay Raul. At least, di ba, napansin at na-call out ang mga tao para ma-follow si Arbony ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun lang yun. Support kasi yun ng mamayan kay Arbony. At naniniwala kami na si Arbony true winner. Ganon! So, yon. At ito nga, speaking of winner, ang winner ng Miss Universe na si Fatima Bosch. Di ba? So, gala-gala siya dito sa Thailand after ng kanyang mga event. At ayun nga, nung una, hindi siya nakasash, pero hindi nga siya pinapansin ng tao. So, parang dead ma sa kanya. Diyos ko, di ba? Pag sinabing Miss Universe, naku po, hindi mo malalapitan yan at ang dami-dami niyang security. Swerte mo na pag nalapitan mo ang Miss Universe, sa totoo lang. Pero etong si Fatima, maluwang na nakalakad sa kalsada na hindi man lang pinapansin ng mga tao. At kahit isa, walang nagpa-picture sa kanya. At ang pinaka nakakaloka, dahil siguro hindi nga na-recognize na siya ay Miss Universe, so nagsuot siya ng sash na Miss Universe siya. So yun yung nakakaloka. Tapos wala pa rin nagpa-picture sa kanya. So yun, so deadma pa rin siya sa dinedma pa rin siya ng mga tao. At mas marami pang nagpa-picture sa dinosaur, napakalat-kalat doon sa kalsada na tawag dito, yung dinosaur na mascot na dinosaur. Mas marami pa nagpa-picture. Parang feeling ko, mas may magpapa-picture pa sa akin kaysa kay Fatima na Miss Universe. Charot. So yun, nakakaloka. Diyos ko, lokan-loka ako. Pero first time sa history, kung sinasabi nila, ito daw yung break record ng Miss Universe. Etong Miss Universe na to, pero first time din sa history ng Miss Universe na dumaan ang Miss Universe, hindi pinansin ng tao. Kasi sa totoo lang, sa sa experience ko, pag nakakakita ako ng Miss Universe winners, oh my gosh, talagang lahat yan, titingin sa kanya, lahat yan tatakbo sa kanya. At gustong magpa-picture, pero ang hirap lumapit. Sa totoo lang. Kahit nung nakaraan taon si Denmark, hindi siya basta-basta nalalapitan. At ganun talaga kahirap. Pero ito si Fatima, naglakad na sa kalsada lahat-lahat. At alam mo yun, nagsuot na ng sash, deadma ang mga tao sa kanya. Paano nga kasi yung ginawa nga kasi ng organization? Actually, hindi naman si Fatima ang may kasalanan Ang may kasalanan dito yung organization. Nilagay nila sa alanganin si Fatima. At ang problema pa nito, maka-apekto pa to kay Fatima. Pero syempre, si Fatima naman ay naiintindihan ang lahat. Ayun ang maganda kay Fatima. In fairness naman kay Fatima, naiintindihan niya yung sitwasyon. At kung wala man nagpa-picture sa kanya, medyo nakakalungkot sa side niya. Pero wala namang magagawa, di ba? Kumbaga, yun So, ayun yung resulta, ayun yung epekto sa ginawa ng organization kay Fatima. So, I hope na sana si Fatima ay makayanan niya to hanggang sa matapos yung reign niya. Sabi nga ni Mr. Nawat, ang importante ay kung ano at paano siya maging isang reyna. So, kung paano niya matatapos yung kanyang reigning,
at kung ano ba ang nagawa at magagawa niya, di ba? So, yon. So, ayun yung tignan natin kay Fatima, kung ano ba yung magagawa niya bilang Miss Universe at kung ano nga ba ang maipapakita niya sa atin bilang Miss Universe. So, good luck kay Fatima. Ako, sa totoo lang, lahat naman kasi pwedeng manalo. Pero syempre, nakakalungkot na sana naging patas lang. Kung patas sila, okay yan. Pero kung hindi patas, syempre unfair sa lahat yan. Unfair sa mga kandidata, unfair sa mga taong nagbayad, unfair sa mga taong sumusuporta sa Miss Universe. Kaya nakakalungkot, ganyan talaga yung mangyayari. Sabi ng ganon, karma is real, di ba? So, yon. And good luck kay Fatima sa kanyang reigning bilang Miss Universe, and I hope na sana malagpasan niya ang lahat ng mga pagsubok na darating sa kanya, especially sa treatment ng mga tao sa kanya, di ba? And then, ang purpose na kailangan gawin dyan ni Fatima ay kumbaga mag-invest siya sa mga tao, no? Para lalo siyang mahalin bilang Miss Universe. So, medyo mahirap, pero yun kasi dapat yung targetin niya. Kung paano mapapaniwala ni Fatima na siya ang kadapat-dapat na maging Miss Universe. So, medyo mahirap gawin yan. Pero tingnan natin kung magagawa yan ni Fatima. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.